Hello! Ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Agam-agham with Atong and Aram. Sama-samang talakayan. Agham para sa pamayanan. Ang exciting naman ng samgyup sa bahay na to. Oo, Atong. Tumulong na muna tayo sa paghahanda. Nakuha mo na ba yung pinapakuha ni Tatay Gary? Ano nga ulit yung pinapakuha? Yung pechay, nasa ref daw. Atong, Aram, nahugasan na ba yung pechay? Abay, malapit na maluto itong karne. Ito na po, Tay. Bakit kaya? Bungkus-bungkus lang naman ito ng mga dahon. Shh! Marinig ka ni Tatay. Alam nyo ba na malaki ang naitutulong ng paghuhugas ng mga gulay upang maiwasan ang pagkakasakit dulot ng mga parasites? Mga parasites po? Hindi po ba sila yung mga organismo na tumitira sa loob ng katawan ng tao at nagdudulot ng pagtatae at iba pang sakit? Ang galing talaga ng anak ko. Oo, tama ka diyan. Kadalasan ay posibleng kontaminado ang isang gulay ng mga uri ng paraseto katulad ng protozoans at itlog ng mga helmets o bulate na kadalasan ay galing sa mga dumi ng hayop at tao. Kapag kinain ng hilaw ang mga gulay na kontaminado, gaya ng pechay na ito, ay maaaring magdulot ng impeksyon dala ng mga parasites. Pero paano po ba sila napunta doon? Kaawa-awa namang mga gulay. Pwede magsimula sa bukid pa lamang. Ang mga gulay at prutas ay maaaring makontamina ng dumi ng hayop o tao. May isang pag-aaral na natuklasang ang paggamit ng mga organiko o untreated na pataba katulad ng dumi ng hayop ay nakakapagdulot ng kontaminasyon sa mga gulay at prutas na ating kinakain. Maaaring galing sa bukas o naka-expose na pinagkukunan ng tubig ang maging sanhi ng kontaminasyon. Isama na rin natin ang hindi kontroladong pagdumi ng mga alaga at ligaw na hayop sa bukid. Maaari rin maging sanhi ng kontaminasyon ang kawalan ng maayos na hygiene at sanitation practices sa bukid. Gaya ng hindi paghuhugas ng kamay, bago at pagkatapos hawakan ng mga pananim at ani. Mahalaga ang responsableng pagtatanim at pag-aani. At syempre, responsableng paghahanda ng mga kakainin ng gulay. Oo nga, no, Atong. Pero Tay Gary, ano-ano nga po ba ang pwede natin gawin upang maiwasan ang mga parasites para sa mga producers o yung mga nagtatanim at nag-aani ng gulay? At kung tayo naman ay mga consumers o ang kakain ng mga gulay na ito, paano po, Tay Gary? Sa parte ng ating mga farmers o producers, maaari muna nilang tiyakin ang kalidad ng lupang tatamnan at tubig na gagamitin para sa pandilig. Ihiwalay o ilayo ang mga hayop na malapit sa taniman at tiyakin na malinis ang kanilang mga sarili. Pati na rin ang mga kagamitan sa pagtatanim at pag-aani. Tay, hindi ba't maituturing tayong mga consumers? Panigurado isa kang napakatakaw na consumer. Tay, pero oo nga po, paano naman ang responsibilidad natin sa paghahanda ng mga inaning gulay? Kayo talagang dalawa, ha? Hindi ba't ginagawa na natin ngayon ang sagot sa tanong mo, Aram? Hindi lamang pala kamay ang dapat hinuhugasan ng maigi, kundi ang hinahandang gulay rin. Tay, simula ngayon ay makakaasa po kayo na pagbubutihin namin ng paghuhugas at paghahanda ng mga pagkain, lalong-lalo na ng mga gulay na kakainin ng hilaw. Masaya ako na naiintindihan nyo ang mga nasabi ko kanina, mga anak. Kaya naman, oras na para kumain. Songyup, salamat naman sa wakas. Ang saya kung siguradong malinis ang ating kinakain na gulay.